ninyo, kailangan sabihin ko sa inyo, kayo ba'y properly attired? Lovable ba? At saka splashing? Kung hindi, ako na ang bahalang magremedyo dito sa aking sasabihin sa inyo ngayong gabi. Obvious ba? Idol ko si Elvis. Jailhouse Rock, Elvis Presley, number 1, Billboard chart 1957. 9 na taon pa lang ako, mahilig na ako sa music. Dahilan yan kay Elvis, the king of rock and roll. Lagi ako sa tabi ng radyo, nakikinig kay Elvis. Noon pa man, gusto ko na ang mga moves niya. Lagi kong ginagaya tulad nito. Walking through a party in the county jail. Prison bandits there, let it go. Hindi tinuloy ni James, sasayaw na sana ako eh. Alam ninyo, nag-grade 2 ako sa Barrio Nanpin Elementary School sa Ordaneta, Pangasinan. Nakapag-aral na ba kayo sa public school sa baryo? May mga kasama ko sa eskwela ay mga anak ng mga magbubukid, nakatapak at madalas gutom, tulad ko rin. Yan ang background ng kabataan ko. Diyan ako galing. At yan din ang background na susunod na kanta. Don't Be Cruel, number 2, 1956 Billboard chart by Elvis Presley. Ang number 1 sa Billboard doon ay si Elvis pa rin sa kanyang Heartbreak Hotel. You know I can be found, sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. But don't be cruel, your heart is true. Pinigil na naman ako ni James. James, bakit kaya ang mga girls na nanunood kay Elvis, the Pelvis, ay naghihiyawan pag nakikita nila ang mga dance move ni Elvis na ganito? Bakit nga kaya? Di ko yan maintindihan ng bata pa ako. Basta gusto ko si Elvis, ang kanyang mga kanta, sayaw, at ang kanyang mga malagkit na titig sa mga dalaga habang kumakanta. Kayo, kilala ba ninyo si Elvis? Gusto ba ninyo ang mga kanta niya? Pakilakas lang. Mahina na talaga ang pandinig ko. 75 years old na ito eh. Pwedeng ulitin nyo? Gusto ba nyo? Yan. Yan si Elvis. Yeah! Hinihiyawan ng mga dalaga. Pero may favorite din ako, mga kanta ng ibang singers nung kapanahunan na iyon. Tulad nito, mahuhulaan ba ninyo kung sino siya at ano ang kanta niya?
Sino kaya ang mga tinutukoy niya rito? Ang gagwapo ng mga pinipili mo. Yan si Ricky Nelson, 18 years old. Clean looking, guwapo. Favorite ng mga konserbatibong kolehiyala ng panahon na iyon. Katulad ninyo mga girls. Poor Little Fool by Ricky Nelson, number 1 Billboard chart of 1958. Isa pang kanta ni Ricky Nelson James. Parinig natin sa mga bata. Tandaan ninyo yan? I know that someday you want me to want you. When I'm in love with somebody new. Pag kinanta ko yan, sabi ni James, hindi na raw tayo makakauwi. Grade 5 na ako sa Holy Child Catholic School sa Tondo nang naging popular ang Someday ni Ricky Nelson. Swabing boses, cool at simple lang ang dating. Kasabay ni Ricky ang katanyagan ng mga singers ng The Platters, Smoke Get in Your Eyes, Frankie Avalon, Venus, Johnny Mathis, The 12th of Never, Paul Anka, Lonely Boy, Everly Brothers, Wake Up Little Susie, at Nat King Cole, si Mona Lisa. Natatandaan pa ba ninyo sila? Presi, natatandaan mo ba sila? Kuyang June Santiago, Paring Roger Kabunyag, Paring Raul de Mesa. Okay lang ba kayo dyan? Nakaka-connect ba kayo, mga pare ko? Kaibigang Pepe, nakakasabay ka ba o babagalan ko pa? Kayo naman, Maring Ditas, Sylvia Opinion, Sister Den. Alam ko na di ninyo kapanahunan ito. Pero nakaka-relate pa kayo sa akin? Ayos ka rin ba dyan, Marisa? Napakatahimik naman ninyo. Ulitin ko, Maring Ditas, Sister Sylvia Opinion, Sister Den. Alam ko na hindi nyo to kapanahunan, pero ayos lang ba kayo dyan? Yes. Yan. Eh, ikaw Marisa, hindi. Hindi siya ayos. Malaki ang dala ng lahat ng mga singers na ito sa kabataan ko. Magmula nang ako ay nag-aaral sa public school sa Barrio Lananpin Elementary School sa Pangasinan. Hanggang na ako ay lumipat sa parochial school ng Holy Child Catholic School sa Tondo ng 1959. Dala-dala ko ang mga kantang iyan di lang sa isipan. Nakakatulog ako ng gabi sa himig ng mga kantang iyan. Kaya nga, naisipan ko na gumawa ng kaidaming CD at USB ng mga kanta para ipamigay ko sa inyo. Hindi basta-basta ang pagpili ng mga kantang iyan. Kailangan may pagmamahal. May idolong katulad ni Elvis Presley at dalubhasa sa pagpili ng mga kanta. Gusto pa ninyong makarinig ng favorite song ko sa Holy Child? Yes!
pakilakas nga lang ulit. Yan, ganyan. James, patugtugin mo, baby. It's now or never. Hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Be too late. It's now or never. Won't wait. Ang tawag ko sa kantang iyan ni Elvis ay speed song. Nagmamadali. Kulang na sa panahon. Sabik na sabik. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Hindi ba? Speed song yan. At naghahamon pa. It's now or it's never. Pag kinakanta ko ang kantang yan noong 1960, lagi akong nagwa-wonder. Pwede rin kayang kantahin ang It's Now or Never ng mga babae? Matanong ko lang kayo, mga girls, pwede ba? Sino kaya ang unang bibigay pag kinakantahan? Babae o lalaki? Ilan kayang mga kasal ang ng dekada 60, 60s na ang pinagmulan ay ang kantang ito ni Elvis, It's Now or Never? Alam nyo, hindi ko alam ang sagot. Kayo, alam ninyo? Mga bata, yung mga hindi pa kasal dyan, si Krisya, si Pauline, si Crisel, nandyan ba kayo? Ingat kayo dyan ha. Pag kinakantahan kayo nito, lalo na kapag ang kumakanta ay may puti ng buhok. Noong 1961, pumasok ako sa seminaryo. Yung sa table na iyon, mga dating mga seminarista sila. Nung pumasok ako, malaking pagbabago. Tahimik na lugar, puro aral, puro dasal, puro kanta ng religious song. Dito, natuto akong magsakripisyo. Wala nang Elvis, wala nang Ricky Nelson, wala nang Johnny Mathis, bawal kumanta ng mga kantang makamundo, bawal sumayaw, bawal makinig ng radyo, bawal na ang ligaw tingin. Tanong niyo sila. Di man ako nahirapan sa pagsunod ng panahon na iyon. Isip ko, ito ang buhay na pinili ko. Mahal ko ito. Dito na ako masaya. Iba na ang tugtugin ng buhay ko. 13 years old lang ako noon. Mantakin ninyo, 13 years old, pinakamatandang 13 years old sa balat ng Maynila. May mga sakripisyo talaga, malalaking sakripisyo. Pero natuntun ko, naiintindihan ko, ngayon na may edad na ako, ang sakripisyo pala na binuhos sa pagkabata ay may malaking gantimpala pagdating
ng pagtanda. Yan, may take home kayo na iisipin pag-uwi ninyo. Bakit ko sinabi kaya yan? Sakripisyo, may gantimpala. Ito pa ang isang sakripisyo ko. Nang first year college na ako sa seminaryo, noong 1966, kinausap ako ni Father Ray Loredo S.J., ang aming spiritual director noon. At sinabi niya sa akin na hindi raw ako bagay na magpari. Bakit? Ang lungkot ko noon. Walang kasing lungkot. At sa lungkot din ng mga magulang ko at sa lakas ng loob nila kahit na sila ay parehong government employees lamang, nakinig sila sa akin. At pinayagan nila akong makapag-aral sa Ateneo. 1966, 18 years old lang ako noon. At sa Ateneo, kasama ko si Cesar Duque at yung mga nasa table na nandyan sa harapan ko. Binalikan ko yung mga kantang tinalikuran ko sa seminaryo. Siguradong kilala ninyo ang mga kantang ito. Ang isa dito ay Dreaming ng Cascades. Lumabas ito noong 1963, pero di ito nakapasok sa Billboard Top Songs. Alam niyo, I was a totally lost soul in my first 2 years in Ateneo. Pero kinakanta ko ang Dreaming at nakatulong ito sa akin. Love it. Okay, James. Patugtukin mo nga, baby. Searching, hoping someday I'll find someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I just keep on dreaming. Keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true. Marami pa akong favorite na kanta ng mga Cascades. Tulad dito, ano ba ang title ng kantang ito? James, patugtugin mo, baby. Nakakasunod ba kayo dyan? Kayo mga bata, guess pa ninyo? Ngayong nasa Ateneo na ako, pinalikan ko ang mga Beatles na tinalikuran ko rin nang pumasok ako sa seminaryo. At saan pa ako mag-uumpisa kung hindi sa pinakasikat na kanta ng mga Beatles noong mga panahon na iyon. Alam ba ninyo ang kantang iyon? Panahon 1964, number 1 sa Billboard chart. Anong pangalan ng kanta? Sasabihin ko sa inyo, kasi marami na sa inyo ang 75 years old din. I wanna hold your hand. James, lundagin mo, baby!
kung natatandaan niyo. Mantakin ninyo, mga pare at mari ko. Kinanta lang ang gusto niyang kumawak ng kamay. Number 1 na kaagad sa Billboard chart ang kantang ito. At nanatili sa Billboard chart ng 15 weeks. Halos 4 months. Hindi 4 na linggo. 4 na buwan. I wanna hold your hand. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang bagong normal. Nagbago na ang panahon. Pumasok lang ako sa seminaryo. Hindi na mga kantang tungkol sa pag-ibig na wagas. Pag-ibig na walang hanggan at walang kasing lalim ang nangingibabaw sa ere at nagiging number 1 sa Billboard. Kung hindi, Love Me Do, A Hard Day's Night, Ticket to Ride, Paperback Rider. Ako naman, bagong salta sa mundo, sabay lang ako ng sabay sa mga kaibigan ko sa Ateneo. Kung nasaan sila, nandun din ako sa anumang uso. Bigyan ko kayo ng sample ng mga kantang patok noong panahon na iyon. Narinig ninyo yung lyrics. Number 1 yan. Anong sinasabi ng lyrics? She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Number 1 na yan. Mga kaibigan at mga bata, isang dekada rin ang kwento ko sa inyo. 1958 to 1968. Nung ako ay 8 years old hanggang 18 years old. Ngayon, 75 years old na ako. Nandito rin kayo. Iba-ibang henerasyon. Kasama ko. Masaya. Nagkakantahan. At umiindak. Bakit nandito tayo? Inaalala natin ang mga kanta ng kabataan ko. Nagwiwigel at gumagaya kay Elvis, de Felvis. At nagpapasalamat ng 75 years of birthdays ng buhay ko. At maaring buhay din ninyo. Kaya, let us celebrate. James, lundagin mo, baby!